Hey, what's up guys? Kamusta kayo? Ako nga pala si Liv, and mamaya meron tayong makakakolab na isang content creator din, which is si Ate Lea D. Mamaya makikilala niyo siya. At for today's video, ang gagawin nga pala namin ay tatanungin ko siya about sa mga fitness related questions na pwedeng makatulong sa ating lahat. So, marahil na alam nyo na rin yun, yung iba ay hindi rin alam yun, pero sana makatulong din sa inyo. So, ayun, tara, umpisahan na natin. And ayun nga, kasama ko nga pala ulit si Ate Lea D. Hello guys! For today's video, may mga tatanong nga pala ako sa kanya na fitness-related questions, no? So, sa mga hindi nga nakakalam or mga bago rin sa channel ko ay more on physical activities din yung mga ginagawa ko or mga ina-uploads ko dito, no? So, may mga iba nga sa atin na more on activities, mga ganyan, or mga naka-focus din sila sa food, no? Ano nga ba yung mga food aside from protein na makakatulong sa atin na to build muscles, no? So, ayun nga, ate. Unfortunately, wala. Protein lang talaga. And building muscle involves a combination of strength training and proper nutrition. Again, strength training and proper nutrition. And I suggest pumili tayo ng mga high quality protein sources such as yung mga chicken breast, salmon or tuna, Greek yogurt or milk, and then egg or egg white. And then kung gusto niyo ng plant-based, pwede kayo mag-tofu. And kung ayaw niyo yung lasa ng tofu, pwede kayo mag-quinoa. Pero yung mga ganon, para yun sa mga may budget or matataas yung cravings. So, I suggest din na aim for 160 to 220 grams of protein per kilogram of body weight araw-araw. And then kung athlete ka, lagyan mo siya ng higher na grams, ganon. And I suggest din na choose a food that is na merong BCAA, branded chain amino acid, kasi yun yung pinaka-specific protein. And yung food na rich in BCAA, yung sinasabi ko nga, branded chain amino acid, is yung fish, beef, chicken, and egg. And kung wala naman kayong budget, pwede kayong magkaroon ng alternative, which is yung protein powder. Pwede kayong mag-protein shake kung nagmamadali kayo, ganon. Meron yung magandang brand, medyo pricey nga lang din, which is yung Optimum Nutrition Gold Standard Protein. So, pero bawal kayong masobrahan doon kasi masama rin siya sa kidney and etc. Kumbaga, like, kung nag-protein shake ka na, wag ka nakakain ng mga food na rich in protein din kasi, ayun nga, masama na siya sa kalusugan nyo. And meron ding mga protein para sa mga lactose intolerant. Kunyari, plant-based protein. And then meron din yung isolate protein. Kasi ako, lactose intolerant ako. So yun yung iniinom kong protein. Parang naka-filter kasi doon yung parang milk, yung mga dairies, ganon. So, pagpipili din kayo ng flavor para hindi masayang yung pera nyo. Piliin nyo yung mga flavor na chocolate lang. Huwag kayong mag-vanilla kasi sobrang pangit talaga ng lasa. Huwag niyong isipin na yung vanilla milk lang yung lasa. Sobrang pangit talaga. Kasi ibang-iba talaga yung texture ng protein shake. Yung isolate din na protein shake, sobrang ibang-iba yung texture. Napakagaan niyang, hirap niyang ihalo, ganon. So, yun lang naman about the first question ni Liv, ni All About Liv. For my next question naman, ate, gano'n nga ba tayo dapat katagal mag-workout at magpahinga? Sa rest day, ideally or i-recommend ko na aim at least 8 hours of recovery time. So kumbaga, mag-ipahinga mo yung katawan mo ng within 8 hours, ganon. And kung busy ka, pwede kang mag-gym lang ng 3 days per week. And then kung hindi ka naman busy, mag-gym ka ng 5 days per week. Kasi pag more than 3 days na yung rest day mo, hindi ka magkakaroon ng significant result. Ayun lang naman. For my last question nga, ate, how can I stay disciplined nga para maabot ko yung goal ko po? Depende yan kung ano yung motivation or anong lifestyle yung gusto mo eh.
Kasi yung iba gusto lang maging aesthetic, ganon, papansin sa social media. Parang nagpo-focus sila sa pirates kasi ngayon yung parang aesthetic ngayon, ganon. And then, kung gusto mo naman magulo yung buhay mo, gusto mo lang talaga nag-gym, ganon. Or kung yung goal mo talaga is pang sports. So, depende siya. And pag may gusto ka talaga, paghihirapan mo. Sabi nga rin ng mga physical therapists, tulad ng abs, it will take you 2 to 3 years bago mo ma-achieve yung mga ganon. And as I said kanina, kung gusto mo talagang magkaroon ng significant result, mag-workout ka ng 5 days or pwede rin namang araw-araw kasi saglit lang naman yun eh. Lalo na pag naka-membership ka sa gym, parang abusuhin mo na yon, sulitin mo na. Kunyari sa Anytime Fitness, 2.5 per month yung binabayad mo. So, abusuhin mo na yon, mag-gym ka na araw-araw. Lalo kung may coach ka, mahal din yung mga coach. So, ayun, for me to stay motivated and disciplined, kailangan mong isipin kung ano ba yung specific goal mo or yung body target mo. One eternity later. And that's it for our fitness-related questions Yes. nga ate. And ngayon nga ay move on na tayo sa mga questions naman na related naman sa atin. No? So, sino nga ba si Ate Lea D and paano nga ba siya nag-start ng ano? Ano nga ba yung mga ginagawa niya sa YouTube channel niya? Ano yung mga content niya po? So, hello mga kawais. I am your fellow kawais sa YouTube channel ko. Pag pumunta kayo doon, so I'm sharing original songs and fitness vlogs. So, in short, original contents. Ayun, nag-share ako ng music, ng OPM, and then yung mga self-care videos ko, ganon. Kung hypothetically pag-uusapan, hindi technically, sumali ako ng YouTube kasi gusto ko mag-share ng small good works with God's grace. Kumbaga, gusto ko magkaroon ng eternal significance na magiging legacy ko na pag, kunyari, pumanaw ako, may makakanood pa rin ng videos ko. May ibang generation pa rin na matututo, ganon. So, ayun, yung gusto kong achievement. For me, yun yung meaning ng success. Hindi lang yung kumita sa YouTube or etc. Ayun. Eh, ikaw ba? Bakit ka sumali ng YouTube? So, Ba't ka may channel? halos same lang kasi tayo ng, to call this one, same lang tayo ng goal din ate. Gusto ko rin nung, pag dumating yung araw na yon or dumating yung, syempre hindi naman tayo forever nasa mundo, no? So, kapag dumating yung araw na yon, gusto ko may maipasa ako na isang makakatulong din na information sa ibang tao na makakatulong sa kanila to grow din na makakapagpasaya rin sa kanila, no? So, isa rin sa mga nagpaano rin sa akin na nakatulong rin sa akin na mag-start din ng video or nakapag-inspire din sa akin na mag-start ng YouTube channel ay si Kong TV rin po talaga na nag-start din talaga siya from zero talaga din to hero din talaga siya. So, malaking tulong rin talaga si Kong TV sa akin. Shoutout sa'yo, Kong TV Power. Yun. So, yun. And also, ginagamit ko rin siya to share the word of God din na, kumbaga, nag-evangelize na rin ako dito sa YouTube channel ko kung hindi nyo rin, or kung napansin nyo rin sa mga other or sa mga past uploads ko din po. So, ayun nga, kasi di ba pag pumanaw tayo, makakalimutan na rin tayo. And kung may anak man tayo, edi mapapanood niya yung videos natin. Kung ano man yung genuine intentions natin doon. Sa nakikita ko sa channel ni Liv, hindi siya yung parang first goal niya na, ay, mag-monetize, kumita agad. Kaya katulad ko, hindi ayun yung pinaka-first goal ko. Kasi ayoko nga ng public figure, wala akong social media kasi gusto ko ng private life, gusto ko ng peace, yung hindi ako naiistorbo para hingaan ng pera, ganon. Pero here we are, nandito kami kasi baka 'di ba may purpose, may calling. And at the same time, to earn din kung ayun man yung maging achievement namin after all, kung deserve namin yun. And ako naman, yung inspiration ko sa pagbablog actually, nung una, ang gusto ko talaga music, kaya ako nagkaroon ng channel kasi tingin ko yun yung talent ko kasi mahilig din ako sa music, mahilig ako makinig. So why not listen to my own song, 'di ba? And then, nung nag-produce na ako, nakikringe ako sa boses ko. Joke lang. So, I tried vlogging din kasi napanood ko yung vlog ni Eman Nimedes. RIP to Mr. Eman. So, hindi ko siya masa-shoutout. Pero yun nga, siya yung
inspiration ko kasi may video siya doon na na-receive niya yung if I am right yung bronze play button ng YouTube. So naiyak siya doon, naiyak din ako kasi parang gusto ko din ng ganon, parang pinangarap ko. Hindi man siya pera pero nakikita mo lahat ng hard work mo kung paano ka nag-umpisa sa YouTube, lalo na pag nag-start from small ka, kung nag-start from scratch siya, naiyak ako doon. Kasi dama ko yung parang, alam mo yun yung pagka-genuine niya na totoo yung emotions niya, yung expressions niya. And then na-appreciate ko yung meron pa siyang sinabit na sulat sa wall niya na ito yung next gold play button, and then later on na-achieve niya through 100 million subscribers. And then unfortunately, yun nga, natapos na yung journey niya sa mundo. And dun ko na-appreciate yung kanta niyang Teka Lang. So nung pinakinggan ko yun, mas lalo ko na-appreciate yung music. So yun nga, i-value natin yung buhay natin hanggat nabubuhay pa tayo. Huwag tayong matakot gawin yung mga bagay na takot tayong itry. Ayun lang. Dami ko sinabi. Sorry guys. So, okay lang. So, yun nga, no? Kaya nga, itong, we can also use this platform din to also share our story din na makakatulong rin sa ibang tao for them to also grow their own story din, no? So, yun. Do you have another questions? May question ba kayo kay Liv? Comment down below. And yun nga, ilalagay ko na lang din yung YouTube channel ni Ate Lady. Thank you. At the end of this video nga rin, no, para makilala nyo rin siya lalo. No, para mapanood nyo rin and i-support nyo na rin yung YouTube channel niya. So, thank you guys for watching. And sana may manood din na kawais ko. Hello dyan. Happy holidays. At hanggang dito na lang, don't forget to like, Share. subscribe, Para updated kayo sa mga bagong video ni leave. Liv. Kasi it's all about Liv. Ako nga pala si Liv and Ako nga pala si Miss Leia D. Okay, cut na yun.